Oras sa buong Kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Webes na tayo ngayon, October 5, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Jenny lumakas pa, signal number 3 nakataas pa rin sa Batanes. Bangkang pangisdang binangga ng isang commercial vessel sa Baho de Masinloc. 3 mangingisdang Pinoy ang patay. Galit na galit ang Malacanang. 4 na rice traders na kinasuhan ng hoarding, smuggling, pinangalanan na ng Pangulong BBM. Price cap sa bigas sinalis na, ngunit tulong sa agri-sector tuloy. Mas maraming Pinoy nasisihan sa performance ng Pangulong BBM habang ang leader ng ibang bansa bumababa, ayon naman ito sa Morning Consult Report. 2 patay, 2 sugatan sa sunog sa Quezon City. At congratulations sa Gilas Pilipinas! Tinalo natin ang China. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang Typhoon Jenny, may international name na Quino, habang dumadaan sa Hilagang Batanes patungo na ito ng Southern Taiwan. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 125 km bawat oras. Hilaga ng Itbayat, Batanes, taglay pa rin ang lakas na hangin 165 km bawat oras. Malapit sa gitna at mas malakas kaysa sa 155 km na naitala alas 5 ng hapon sa pinakahuling weather update. Ang pagbugso nito umaabot ng 205 km per hour. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes, habang signal number 2 naman sa northern portion ng Babuyan Island, kabilang ang Calayan Island. Signal number 1 sa ilang bahagi ng Babuyan Island, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Sa track forecast, maglalandfall ang bagyo sa southern portion ng Taiwan ngayong umaga. Lalabas naman ang Philippine Area of Responsibility sa dakong hapon o gabi. Kaya naman po ang mga flights patungong Taiwan ay sunuspindi na. Kumusta na yung mga Pilipino natin dyan sa Taipei? 3 mangingisda naman ang nalunod at nasawi ng mabangga ng Pacific Ana crude oil tanker ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc. Ang naturang trahedya ay nireport ni Johnny Manalo, isa sa 11 mangingisdang lula ng FFB Derin, na lumubog matapos na banggain, na nagresulta ng 3 patay kabilang ang boat captain na nalunod. Nangyari ito madaling araw ng October 2 sa distansyang 85 nautical miles northwest ng Scarborough Shoal at kahapon lamang na umaga isinapubliko ng Philippine Coast Guard. Kinilalang nasawi na sina Dexter Luandencia, boat captain Rogelio Mexico 38, Benedict Olandria 62, mawang mga residente ng barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Nagawa ng 11 survivors na makaalis sa lugar gamit naman ang 8 service boats. Samantala, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sinadya ba ang pagkakasalpok ng dayuhang commercial vessel sa bangkang pangisda ng mga Pinoy sa Baho de Masinloc. Sa monitoring system ng Philippine Coast Guard, nakitang dumikit sa bangka ng mga Pinoy ang MV Pacific Ana na rehistrado sa Marshall Island. At ito lamang ang tanging dumaan sa lugar. Tinitingnan din ng Coast Guard kung sinadya ng nasabing oil tanker na iwanan at hindi tulungan ng mga biktima. Ikinuwento ng mga nakaligtas na mga mangingisda na sa lakas ng impact, nawasak ang kanilang bangka at saka lumubog, kaya namatay ang 3 nilang kasamang nangalunod. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos na may paglalagyan ang mga responsable sa pagkamatay ng 3 mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc.
Sinabi ng Pangulong Marcos na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naturang insidente. Nagkasana ang Philippine Coast Guard ng backtracking. Pinabibigyan naman ng Presidente ng tulong ang iba pang mga biktima at mga naulilang pamilya ng mga mangingisda. Inikayat naman ng publiko ng Pangulo na hayaan ng Coast Guard na mag-imbestiga at iwasan ang mga espekulasyon. Nakikiisa naman si House Speaker Martin Romualdez sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagluluksa at pagpapaot ng pakikiramay sa pamilya ng 3 mangingisdang namatay sa maritime accident malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales nitong Lunes. Sinabi ni Romualdez na sobra na at dapat nang tuldukan ang paggawa ng mga pang-aabuso sa mga Pinoy fishermen na nangingisda lamang sa nasabing lugar. Kinilala rin ni Speaker Romualdez sa mabilis na pagdugo ng gobyerno sa nangyari at pagtiyak ng Pangulong BBM na gagamitin ng Philippine Coast Guard ang buong kakayanan upang malaman ang katotohanan sa naturang trahedya. Umaasa naman ang House Speaker na ang confidential at intelligence funds na ililipat sa Philippine Coast Guard ay makatutulong sa mga gawain nila lalong-lalo na sa isasagawang investigasyon. Nangako din ang leader ng Kongreso na gagawin ang lahat ng gobyerno para mapanagot ang mga nakapatay sa mga mangingisda. Sa latest update ng Philippine Coast Guard, isang Pacific Ana crude oil tanker na may bandila ng Marshall Islands ang sinasabing nakabangga sa mga Pinoy fishing vessel na nagresulta nga ng pagkamatay ng mga tripulante. Paliwanag ng Coast Guard, ang detalye na binigay sa kanila ng mga mangingisda na lumubog na FBB therein ay tumutugma naman sa kanilang ginawang cross-referencing. Sumisigaw din ng hustisya ang mga senador sa pagkamatay ng 3 mangingisdang Pinoy matapos na salpukin ang dayuhing barkong sa Bajo de Masinloc. Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi titigil ang gobyerno para matukoy at mapanagot ang mga responsable sa naturang insidente. Ayon kay Zubiri, matinding galit ang kanyang naramdaman sa sinambit ng mga Pinoy na naghahanap buhay lang naman. Nag-udyok naman ito sa kay Senator Francis Tolentino na muling ingayan ang agarang pagsasabatas ng Maritime Zone Bill. Nananawagan naman si Senator Grace Poe na palakasin pa ang presensya ng otoridad sa karagatang sakop ng Pilipinas. 10 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ohayo gozaimasu sa ating mga suki dyan po sa Japan. Hinahanap na ng Philippine Coast Guard ang dayuhang barko na sumalpok sa bangkang pangisda ng mga Pinoy sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Alexander Corpus, ang commander ng Philippine Coast Guard Pangasinan Station, nagpadala na sila ng investigation team para hingan ng karagdagang impormasyon ang mga nakaligtas na mga mangingisda. Una nang sinabi ng Coast Guard na ang crude oil tanker Pacific Ana ang posibleng bumangga sa fishing boat ng mga Pilipino. Sinabi rin na posibleng hindi nakita ng mga Pinoy ang paparating na barko dahil madilim ang lugar at masama din ang panahon. Nagdamo na matinding pinsala sa ulo ang 3 mangingisdang Pinoy namatay dahil ho sa pagkalunod. Pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na rice trader na kinasuhan ng smuggling at hoarding. Kabilang dito ang San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grains Corporation, ang FS Ostia Rice Mill at ang Gold Rush Rice Mill na pawang sinalakay ng Bureau of Customs sa Bulacan. Ayon sa Presidente, patong-patong na kaso ang kinakaharap ng mga ito, partikular na ang paglamang sa Modernization and Tariff Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Muling binalaan ng Pangulong BBM ang mga smuggler, mga hoarder at mga sindikato na sumusubotahe sa ekonomiya na itigil na ang kanilang mga illegal na gawain. Wala niyang puwang sa bagong Pilipinas ang mga nanlalamang at nang-aapi ng kapwa. Kaya po, ito na, ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Samantala sa iba pang mga balita, binawi naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 39 na nagpapataw ng price ceiling sa bigas. Ayon sa Pangulong Marcos, ito ang tamang panahon na alisin na ang price cap. Pero diniin na babantayin pa rin ng gobyerno ang presyuhan nito. Gayon din ang sektor ng agrikultura.
Inirekomenda ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry ang pag-alis ng price ceiling sa bigas sa gitna ng anihan at pagbaba na rin ang presyuhan sa lokal at pandaigdigang merkado. Stable na raw ang supply ng bigas. Nadagdagan na ang mga nagbebenta ng regular milled at well-milled rice at sapat din ang dami ng inangkat ng mga bigas. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Teka muna. Tingnan natin kung talagang nag-normalize na ang supply ng bigas sa mga pamilihan. Nasa Muñoz Market ngayon si Noche Caca sa Rich 27. Noche. Ngayong buntag at sa Angel, ngayong Thursday morning, narito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Muñoz Market sa Quezon City. Ang local rice sa Angel, yung pinakamahal na bigas, special, 58 pesos, habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice, 41 pesos. Sa large sa Kuyang Angel, 240 ang kilo. Yung bangos, 160 na medium. At yung tilapia naman, 150 at ang galunggong, 260 ang kilo. Isama na natin yung anuman, 360 ang kilo. Ang beef wrap sa Kuyang Angel, tumaas na sa 460 ang kilo. Yung beef brisket, 380. Habang ang kasi 290 ang kilo. Diyan po 350 at ang whole chicken 180 ang kilo. Itlog bawat isa Kuyang Angel, medium size lang ito, 8 pesos. At yung ampalaya 120, sitaw 90, pechayan 80, 80, kalabasa 70. Ang tulong bumaba na sa 80 pesos ang kilo. Kamatis na 120. Isama na rin natin yung cabbage 170 ang kilo, yung carrots 170 rin, habichuelas 100 at ang white potato 170 ang kilo. Isama na rin natin yung pechay bagyo 160, habang ang sayote pako 80 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman, yung local 150 ang kilo. Yung white imported 140 ang kilo. Garlic imported 150, habang yung luya local 140 ang kilo. Ang silingan bulit tumas ng konti, nasa 400 na ang kilo. Tamang si 80, lakatan 90, latundan 6 pesos, at yung papaya solo 6 pesos din ang kilo. Habang ang mangga tumaas, nasa 260 ang kilo. At yung sugar white 110, sugar was 95, at yung sugar brown 95 din. Palm oil 350 ml 40 pesos, habang palm oil 1 liter 90 pesos. Coconut oil naman 350 ml 45, habang ang coconut oil 1 liter 95 pesos. So yun ang presyo ng mga tunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Muñoz Market sa Quezon City. Wala sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH, ako sunod tinakas na tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat Noche. Ay magandang umaga muli sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, lalo na sa mga taga Las Vegas, Nevada. Mga mamis, laundry day today, kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. At mapahirapan ng self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tangkal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, sebum, on cotton. Gawan po ito ng ACS. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry, walang magiging taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa dulo ng taon o kahit sumapit ho ang Pasko. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, nagkasundo ang mga manufacturer. Ipagpaliban muna ang anumang price increase sa natitirang 3 buwan ng 2023. Sinabi ng Trade Assistant Secretary na si Mary Jane Pacheco, binawi ng 6 na kumpanya ang nauna nalang hirit na taas presyo. Kabilang sa unang umapila ng price increase sa mga manufacturers ng bottled water, condiments, tinapay, asin, sardinas, toilet soap, at ito'y sa gitna ng pagmahal ng mga raw materials, ganyan din ang pagtaas ng halaga ng petrolyo. Ibinida naman ng Bureau of Customs na nalagpasan nila ang target collection nito sa buwan ng Setyembre. Ito'y makaraang makakolekto ang BOC ng 79.22 billion pesos. Noong Setyembre, lagpas ng 2.78 billion o 3.64% na mas mataas kaysa sa target na 76.45 billion pesos. Dahil dito, makyat na sa 660.9
billion ang nakokolekta ng BOC sa unang 9 na buwan ng taon, nagpas ng 16.53 billion pesos o 2.57% sa target nito na 644.18 billion pesos. Ito ay sa harap ng ipinatupad ang mga pagbabago sa Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio upang mas maging epektibo ang pangungulekta nito ng buwis. Nakikipagtulungan din ang BOC sa Department of Trade and Industry, Strategic Trade Management Office at Arise Plus Philippines upang mas mapaganda ang mga pamamaraan nito. Nakapagsagawa na rin ang BOC ng 730 anti-smuggling operations na nagresulta naman ang pagkakakumpiska ng 35.96 billion pesos na halaga ng smuggled goods. Nanindigan naman ang Kamara de Representantes. Dumaan sa tamang proseso ang Maharlika Investment Fund Act. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sinunod ng Kamara ang due legislative processes upang buuin at ipasa ang Sovereign Wealth Fund. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos na tasa ng Korte Suprema ang Palasyo. Gayon din ang Kongreso magkomento sa nakabibing petisyon laban sa legalidad ng MIF. Nagbigay ng commitment ang House Speaker na igagalang ang rule of law. Magsusumite ng komento sa naturang petisyon sa loob ng 10 araw. Idini naman ng Speaker na isinasaalang-alang ang interes ng mga Pilipino sa pagpasa ng MIF. Kasabay ng pagsiguro na magkakaroon ng mekanismo para sa matatag na pananalapi at paglago ng ating ekonomiya. Comprehensive anya. Nasasagutin ang mga pangamba ng mga petitioner para siguraduhin sa publiko ang transparency, accountability at financial prudence sa pangangasiwa ng kaban ng bayan. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, nagpaabot ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa ika-55 founding anniversary ng Tau Gamma Pi Fraternity. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Vice Presidente ang matatag na commitment ng Tau Gamma Pi Fraternity sa nation building. Kinilala rin ng Vice Presidente ang huwarang pagkakapatira ng fraternity na saan niyang humuhubog sa bawat reskilyon upang maging mabuting kasapi ng lipunan. Hinimok din ni VP Sara ang Tau Gamma Pi Fraternity na panatilihing matatag ang prinsipyo ng kanilang brotherhood. Sinabi pa ng VP Inday, ang dedikasyon ng fraternity sa pagpapanatili ng kanilang ideolohiya ay isang paalala sa kahalagahan ng maayos na dialogo at mapayapang resolusyon sa pagtugon sa mga problema ng bansa. Over the years, Tau Gamma Phi has consistently represented a beacon of brotherhood and purposeful action, embodying the principle of prioritizing reason over force, which shapes the character of every Triskelion. Your commitment to nation building has been steadfast, producing individuals who have excelled in various fields and contributed their expertise and leadership to the betterment of our nation. Samantala, sa iba pang mga balita, 4:21 ng umaga, pelikulang Very Good Girl ni Catherine Bernardo tumabo ng 65 million pesos sa takilya maski halos isang linggo pa lamang daw ang showing. Talaga? Chika mo nga, Molly Alinio. Molly? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Almost 1 week nang ipinalalabas sa mga sinihan at sa mga black screening ang pelikulang A Very Good Girl ni Catherine Bernardo. Naku naman, nag-iisa lang talaga itong si Catherine. Imagine sa kabila ng katotohanan mula noong January hanggang ngayon ay walang mga kumikitang pelikula, pero itong pelikula niya tumabo. Sa ngayon ay umaabot na sa 65 million almost ang kinikita ng pelikulang A Very Good Girl ng nasabing aktres. Katunayan na talagang si Catherine Bernardo ang pinakasikat na artista sa kasalukuyan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bago! Maraming salamat na Marley. Samantala, okay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? May dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Ambitan mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, subukan nyo. I challenge you. Subukan ang Shield Matte Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 22 makalipas ang alas 4 na umaga, isang binata naman patay sa pamamaril sa Alaminos City sa Pangasinan.
Masantos siya kabasan Ichike Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo. Freddy. Patay ang isang 48 anyos na binata sa Alamino City, Pangasinan matapos itong pagbabarilin. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Jerome Wongkay, ang biktima ay nakilalang si Jerry Lasso, residente ng Barangay Palamis ng nasabing lungsod. Sa investigasyon, pauwi na ng kanilang bahay ang biktima pasado alas 4 ng hapon nang ito'y pagbabaril ng hindi nakilalang suspect na agad ay tumakas. Naisugod pa sa Western District Hospital sa lungsod ng biktima, subalit hindi deklarang dead on arrival na ng mga doktor. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP sa posibleng pagkakakilanlan ng suspect at motibo sa pagpaslang. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, top 2 wanted person ang regional level sa Region 3. Dahil sa kasong rape na aresto naman ng CIDG sa lalawigan ng Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny. Sa flagship ng CIDG Bataan na uplang pagtugis, matagumpay na naaresto ang isang top 2 most wanted person sa regional level Pro 3 na naaresto ito sa bayan ng Dinalupihan, Bataan alas 7:30 ng umaga. Sa ulat ni Provincial Chief Bataan CIDG Major Carlo Eden Mahinay, ang suspect ay inaresto na kanyang mga tauhan sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Lourdes Eltanal Ignacio ng Branch 5 Dinalupihan, Bataan sa kasong 2 counts rape. Ang warrant ay ipinalabas noong pang Hulyo 12, 2023 at naaresto ito matapos matsyempuan sa tulong na rin ng mga mamamayan. Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kasong rape na kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kakayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Kaya tayo ng Norte na ibang nabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan sa Norte. 18.3 million pesos na laga ng tanim na marijuana winasak naman ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Lagi nakakahuli dito ng taniman ng marijuana, pero walang nahuhuli. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Tagumpay na winasak ng mga operatiba ng PDEA at PNP ang 18.3 bilyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa barangay Ngibat at Buscalan sa Tinglayan, Kalinga. Ayon kay PDEA Cordillera Regional Director Julius Paderes, naglunsad ang 2 araw na marijuana eradication operation ang pinagsanib na operatiba ng PDEA Region 1 at Cordillera, katuwangang units ng PNP. Saan na-discover nilang 5 marijuana plantation. Nagresulta ito sa pagkakasira ng humigit kumulang 91,500 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 18.3 million pesos sa magkakaiwalay na plantasyon sa barangay Ngibat at Buscalan sa bayan ng Tinglayan. Magugunita ng huling linggo ng Setyembre, abot sa 7.2 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana ang winasak rin ng mga otoridad sa barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Ang naturang accomplishment ayon kay Director Paderes ay patunay sa pinagting na commitment ng PDEA Cordillera para makamit ang kanilang misyon at kampanya laban sa illegal na droga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos ay gina sa lahat ng mga kababayan nating pababa at paakyat ng Norte. Samantala, 400 estudyante sa may ilalim naman sa Voters Education Campaign sa Lipa City ang ibibida sa atin ni Renz Belda. Aris 35, Renz, good morning. Lumuhok ang mahigit sa 400 estudyante ng Carnosa Academy sa lungsod ng Lipa sa isang seminar na layong magbahagi ng kalaman upang maging matalino sa pagpili ng kandidato. Ang kampanya ay para sa pinalawak na pakikilahok ng botante, maging matalino sa pagpili ng kandidato at pinalakas o pinag-ibayo ang pakikilahok sa mga gawaing panlipunan. Ang konseho ng Archdiocese ng Lipa sa eleksyong reforma sa tulong ng Lipa Archdiocese and Social Action Commission at ng Desk on Good Governance ay buong puso nga naglalayo na gabayan ang mga
mga komunidad sa politikal na larangan. Ipinahayag nila ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga individual na maayos na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto na sumusunod sa prinsipyong hindi pampartido. Ito'y batay sa mga Catholic social teachings na nagpapakita ng matibay na paniniwala sa buhay na ugnayan ng Kristiyanong pananampalataya at responsable sa paglahok sa lipunan. Para sa kauna na sa Pilipinas, TCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz. At magandang umaga din kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Aba, dinayo tayo dito ni Kuyang, yung winner ho natin ng mahiwagang tunog. Ano ha? Upo nga ho muna kayo, bigyan nyo nga ng mic kayo ho si... Reginald Roldan, sir. Kayo si Reginald Roldan. Oo, kaagan. Ay, yan. Okay, sige ho. Pakilagay ho nyo yung yan. Para pogi yung dating natin sa TV. Ayan. Napasugo dito si Mang Reggie. Ano ha? Ganyan talaga. Ha? Hindi bali. Ay, sige, okay na. Hayaan nyo na muna. Basta umupo na lang kayo dyan. Narinig nyo naman ako, di ba? Ayan, ayan, Man Reggie. Saan kayo galing? Sampaloc, Manila, sir. Sampaloc, Manila lang. Kaaga nyo naman gumising. Ganun na talaga. Sanay na ako sa ganung ganung oras. Siya, sige. Malakas man signal natin. Malakas kasi dito lang naman Metro Manila eh. Sampaloc nga lang pala. Signal nga lang pala ng Telcom, pangit, ano? Sige. Anong ginagawa ho ni Mang Reggie? Mekaniko po ako. Mekaniko ng ano? Sasakyan po. Ano nga yung mekaniko ni Monica ang Minika ni Monica. Sige, congratulations. Salamat. Napasugod kayo dito dahil wala kayong Gcash. Masira po kasi cellphone ko may Gcash eh. Bili kayo na bago. Ayun na. Tama. Sige, congratulations ha. Salamat po. So, okay ha. Lagi yan. Mukhang maghapon yata kayo nakatutok dito sa DCRH. Sa balita sir, saka sa komentaryo sir. Sa komentaryo. Sige, ingat Mang Reggie. Salamat po. Si Reggie Roldan, ang winner po natin ng ating mahiwagang tunog. Nakadali ho siya ng 4,000 piso. Sali ho kayo ulit ha. Ito nga pala ang ating bagong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 4,000 na naman ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yan. Ayan. Hindi ho yan naglalakad. Yan po ay isang bagay na lagi nating hinahanap pag tayo ho ay naglalakbay. Pagka turista ka, di ba? Pupunta ka ng Las Vegas, Nevada next week. Pagbalik ko, syempre, dapat meron ka nito. Kasi tunay na nanggaling ka dun sa lugar na yan. Ayan. Yung isang item na yan na hinahanap natin ay madalas na binibitbit natin pag tayo po ay naglalakbay, lokal, o kahit sa ibang bansa. Ayan, anong bagay na yan? Abay, alam niyo, hulaan po ninyo ang inyo pong mga sagot. Pero dalawang items po yung hinahanap natin. Pag nakuha nyo yung isa, makukuha nyo na rin yung pangalawa. Sundan lamang po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. May mga nagtanong, pwede daw ba yung nandun sa abroad? Kayo naman! Banato nyo na lang sa mga kababayan natin dito. Oo, mahal $1. Maganda umaga, Pilipinas! African Swine Fever o ASF nakapasok na rin sa Sibuyan Island sa Romblon. Detalye ng balita mula sa 104.5 radyo natin Look mula kay Mambing Solis. Mambing, good morning! Kinumpirma nga kahapon ng Office of the Provincial Veterinarian sa pamumuno ni Dr. Paul Miñano na nakapasok na sa Sibuyan Island, lalawigan ng Romblon ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Dr. Paul Miñano, lumabas kahapon ang resulta na nagpositibo sa isinagawang test and blood sample sa BAI or Bureau of Animal Industry na nagmula ang confirmed test result sa Barangay Azagra, bayan ng San Fernando, Sibuyan Island, lalawigan ng Romblon. Ayon pa kay Dr. Paul, nakaschedule naman ang pagpupulong nila ngayong araw sa National Meat Inspection Service at Department of Agriculture para sa agarang pagpapatupad ng selective depopulation kung saan kinakailangang patayin ang mga baboy na pasok
sa 500-meter radius sa may naitanang kaso ng ASF. Matinding pag-iingat at paghihigpit ngayon ang sinasagawa ng bawat LGU upang hindi na maapektuhan pa ang ibang mga isla ng lalawigan. Ito'y ayon na rin sa executive order ni Governor Jose Riano na bawal mag-import ng mga pork products mula sa labas ng probinsya bilang pag-iingat na makapasok ang ASF. At yan ang balita mula dito sa radyo natin Look Romblon 104.5. Ako si Bing Santiago Solis, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Bing. Pero ang good news, kahit po may ASF, masarap pa rin ang lamayo. Galing po sa Mindoro. Galing po sa Romblon. Ay, magandang umaga kay Mayor Guard Montojo ng Romblon. At syempre kay Congressman Budoy Madrona. Marila nangyari sa junction ng Bicol International Airport. Detalye mula kay Miss A. Arlene Morales Manyaol mula sa 107.7 radyo natin Tamaco City. Diyos marahay nga aga mga tugang sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ma'am Arlene, Miss A. Nagpapatuloy pa ang ginagawang hot pursuit operation ngayon ng mga miyembros ng Albay Police Provincial Office kasabay ang mga miyembro ng Philippine Army sa mga nakatakas na miyembro ng mga rebelding grupo na namaril sa mga miyembro ng Daraga MPS na nakabase sa Daraga Police Assistance Center sa Barangay Bascaran. Mag-aalas 5 ito ng hapon kahapon. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan mismo ng pinuno ng Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. na andun sa lugar ng pinangyarihan. Sa nasabing insidente, patay ang dalawang suspect na nakasakay sa motorsiklo na miyembro ng rebelding grupo matapos makipagbarila ng putok sa mga otoridad habang nakatakas ang dalawang iba pa gamit ang motorsiklo. Sa ginawang investigasyon ng Albay PPO, ang dalawang suspect na namatay sa enkwentro ay mga miyembro ng NPA sa ilalim ng CRC-3 Platoon 3 ng BRPC. Narecover ng mga otoridad sa lugar ng insidente ang dalawang pistol at isang long firearm na pinaniniwala ang gamit ng suspect sa tangkang pambabaril sa mga otoridad. Alas 5 ng hapon ang maganap ang insidente matapos tangkang barilin ang mga tauhan ng Daraga MPS na nangangasiwa lang ng traffic sa Barangay Bascara ng nasabing bayan. Para sa radyo natin nationwide, ako po si Ms. A. Arlene Morales Manyaol. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Mabalos, Miss A. Samantala, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Buwak, Marinduque. At magandang umaga kay Elisa Calderon. Sabi niya, alas 3 pa lang, gising na ako. Di ba batiin natin si Ma'am Eliza? Yan ha. Umapila naman sa lokal at national government ang apo ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon na itigil na muna ang masaker sa mga puno sa San Luis, Aurora. Sa kanyang open letter, tinawag ni Ricky Abancena ang pansinin ng Senator Sani Angara, Aurora Representative Romel Angara, Governor Christian Manuson Veras at San Luis Mayor Ariel Angara de Jesus. Kinimok din ni Abancena na protektahan ang mga puno na nakatanggang putulin sa kahabaan ng San Luis Highway na magkukonekta sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa permit billboard na ipinoste ng Department of Environment and Natural Resources, 32 punong akasya, isang mulabe, 10 nara ang kasadong putulin sa Barangay Nonong sa bayan ng San Luis. Pinagyan din ni Abancena na ang pagtatanim ng mga naturang puno ay inisyatiba ng kanyang pamilya sa mga nagdaang taon para ho sa pagsasaayos ng daloy ho ng pagtiyak ng kaligtasan ng ating mga kababayan kapag panahon ng kalamidad. Sinabi din niya na ang mga nasa likod ng pagpapaputol ng puno ay mga opisyal ng gobyerno na walang pakialam. Katanayan ng mga ito ay kasabwat ng mga kontraktor. Mayon ang nasabing tree cutting na bigyan daan ang proyekto ng Department of Public Works and Highways na kinabibilangan ng construction, upgrading, rehabilitation at drainage ng nasa kahabaan ng National Road. Si Abancena ay anak ng civic leader at human rights advocate na si Nini Quezon Abancena. Bayan naman ng Daraga Albay, nagsagawa na ng decampment sa Mayon Evacuees. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Birak Ray. Nagsagawa na ng decampment ang bayan ng Daraga sa mga Mayon evacuee mula sa 4 na barangay sa nasabing bayan sa lalawigan ng Albay. Ayon sa LGU Daraga, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga evacuees mula sa barangay Miisi, Budjao, Panyadero at Matnog.
Ito'y kasunod ng decampment order na inilabas ng nasabing bayan matapos ang isinagawang joint resolution ng 4 na punong barangay mula naman sa 4 na mga nasabing barangay. Ilan lamang sa dahilan ng mga opisyal sa barangay ang hirap na nararanasan ng mga estudyante at paunti-unti na ring pagbawas ng mga residente sa mga evacuation centers. Bago pa isinagawang hakbang ay nagkaroon muna ng konsultasyon sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS at Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ng lalawigan. Sa kabila pa rin ng decampment ay patuloy pa rin minomonitor ng LGU ang mga lugar na nasa high risk upang masigurong ligtas ang mga residente. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Mabalos Ray. Magandang umaga din sa mga taga-Asinggan, Umingan, Pangasinan pala. Ay, magandang umaga sa mga taga-Hayward, California. Siyam na individual na sawi sa dengue fever sa Eastern Visayas. Ba? Dumadami Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 Jimmy. Siyam na ang nasawi sa dengue fever sa Eastern Visayas sa taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni DOH Dengue Program Manager Leonido Olobia sa isang panayam. Sa siyam na tinamaan na individual, 5 dito ang 10 taong gulang pa lamang at ang iba naman nasa 8 taong gulang. Sa siyam, 3 dito mula sa Leyte, 1 sa bayan ng Tanawan, Inupacan at siyudad ng Ormoc, 2 sa Eastern Samar sa bayan ng Maydulong, 1 sa Mercedes, 3 sa Northern Samar, 1 sa bayan ng Nauang, San Isidro at Alin, 1 naman sa Naval Biliran. Sa kabuuan, siyam ang namatay. 2,821 ang kabuuan na tinamaan sa Eastern Visayas. Sa Leyte may 1,164, Samar 517, Northern Samar 541, Biliran 187, Eastern Samar may 183, Southern Leyte may 176 na individual na tinamaan ng dengue. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat Jimmy, maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Incumbent Barangay Chairman naman arestado sa bayan ng Malungon, Sarangani dahil sa kasong homicide. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang, RH 19. Assalamualaikum Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Matagumpay na naaresto ng Malungon Police Force sa bisa ng warrant of arrest ang top 3 most wanted person na isang incumbent barangay chairman sa bayan ng Malungon, Sarangani Province na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kinilala ng Malungon Police Station ang suspect na isang Emilio Maligon Montong, 57 years old, may asawa, barangay captain ng barangay Alquican, Malungon, Sarangani Province. Ayon sa joint elements na pinapangunahan ng Malungon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intel Unit at the 1st Provincial Force Company, mapayapa umanong sumuko ng suspect matapos basahan ng kanyang mga karapatan. Ang warrant of arrest ay nilabas mula sa sala ni Honorable Judge Jose Jerry Langrio Fulgar, presiding judge ng RTC Branch 47 sa bayan ng Alabel, Sarangani Province. Ang suspect ay kasalukuyang nakadetine sa Malungon Police Station habang inihahanda na ang mga papeles para sa kanyang o para sa legal proceedings sa korte. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH 19. Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Pinag-aaralan na ng Department of Health na irekomendang gamot laban sa dengue ang tawa-tawa. Ayon kay Dr. Arthur Desi Roman, OIC ng Medical Department ng Research Institute for Tropical Medicine, kasando na maglabas ang Department of Health ng guidelines sa paggamit ng herbal medicine. Inimog din ni Roman ang publiko na hintayin muna na maaprubahan ang mga panuntunan ng ahensya para matiyak ang bisa ng tawa-tawa. Pero nilinaw niya na sa ngayon wala pang formal na rekomendasyon sa paggamit ng herbal medicine bilang gamot sa dengue. Sinabi pa ni Roman na merong mga herbal plant na napatunayan namang mabisa bilang alternative medicine sa iba't ibang mga sakit gaya ng ubo at fungal infection. Sa bagay, noong unang panahon, di ba, pagka nagpapatuli ka, wala nga antibiotic eh. O, at saka wala nga pain reliever, di ba? Walang, di ba? Munguya ka lang ng dahon ng bayabas. Ayos na. Dalawa naman ang formulation ng Pamil alcohol na pwede natin gamitin. Ipabaon po sa ating mga mahal sa buhay panlaban sa mga mikrobyo. Yung Pamil 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics.
Hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng lahat ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:42 samantala. Madaragdagan pa ang mga kwarto ng mga pasyente sa Veterans Memorial Medical Center sa Lungsod, Quezon. Ito ay matapos ilarga ng konstruksyon ng Magiting Veterans Wing sa pamamagitan ng 60 million pesos na tulong ng dalawang licensee ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Pinasimula na ang Magiting Veterans Wing ng Philippine Military Academy Magiting Class of 1970 at pinondohan naman ito ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at New World Resort Foundation Incorporated. Nagbigay ang dalawang foundation ng tig 30 million pesos matapos makakuha ng basmas mula sa PAGCOR. Ayon naman kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, inaprobahan ng ehensya ang pinagkaloob na tulong ng dalawang Casino Foundation dahil sa magandang adikain nila sa proyekto. Kamara ang kumpiyansa na mananatiling masiglang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng global slowdown. Detalye na balita mula kay Manong Milky Rugnan, Aris 12, Manong Milky. Mananatiling masigla ekonomiya ng bansa dahil sa mga akbang na inilatag ng Marcos Jr. Administration para makahikayat ng mga dayuhang negosyante sa bansa. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsasalita sa forum ng Legislative Reforms for the Philippine Capital Market ng Philippine Stock Exchange. Sa kabila ng global slowdown, sinabi ni Romualdez kahit binawasan umano ng World Bank ang inaasang paglago ng GDP ng bansa. Ang projection na 5.6% ay nanatiling kapuri-puri. Sa forecast ng World Bank sa 2025, ang average na paglago ng GDP ng bansa ay 5.7% na palalakasin ng pagtaas ng domestic demand at pagbaba ng inflation. Inamin ni Romualdez na natiling hamon sa inaasang paglago ng ekonomiya ang bilis ng pagtaas ng bilihin na ayon sa World Bank ay mag-average ng 5.9% ngayong taon. Bukod sa mga panukalang batas, sinabi ng House Speaker na nanatili pa rin ang hangarin ng Marcos Jr. Administration na maamyenda ang economic provisions ng ating saligang batas para maging bukas sa ekonomiya ng bansa sa mga mamumuhunan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rugnan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky at tantabayanan po ninyo mamaya. May makakausap po tayong isang guro po ng entrepreneurship. Ano nga ba ang magandang pasukang negosyo ngayong mga panahong ito, ha? Antabayanan po ninyo yan, ha? Samantala, dalawang lalaki nanakot, nagwala, may bitbit na barel. Hindi naman pala lisensyado. Arestado tuloy sa nabotas. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23, Edwin. May buntag ko Angel, dalawang lalaki ang magkasunod na naaresto ng nabutas pulis sa mga kasong na paglabag tulad ng grade 3, skandal at pagdala ng hindi lisensyadong na baril. Kinilala ito ni Police Colonel Romeo Cortez ang mga suspect na si Bonifacio Gonzales, residente naman ng barangay MBBS, Kaunlaran sa nabutas kung saan ay nagwala, bitbit ay santetid revolver na walang kakulang papeles na naharap ngayon sa kasong paglabag sa alam iskandas of Republic Act 10591. Samantala, inaresto rin ang isang pedicab driver na si Marcelino Bersosa, 47 years old, ng Roque Sitio Santo Niño sa barangay BBS, nakaraang manakot, bitbit din ang dalawang target revolver. Isang ninito bakod ang nagreklamo sa otoridad kaugnay doon sa panunutok ng baril sa kanya. Itong suspect nakaraang karahin at pagbantaan na patayin. Sasampan ng kasong paglabag ang dalawa bilang grade 3 alam iskandas at Republic Act 10591 dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril sa ilalim ng Omnibus Code Election Code ng COMELEC. Mula pa rin sa kaurang sa Pilipinas, di sa rin sa Osaros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Edwin Duque.
Nagulat ako mismo, kulot yung boses ko. Bakit ganun na? Nagkasalamat Edwin Duque. Ito may dagdag na detalye si Grace Ansano tungkol doon sa mga pinutol na mga century trees. Ang nagtanim pala dyan ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon pa ha. Grace, ano pang karagdagang latest natin dito sa kasong ito? Aris 25, Grace. Angel, umaani nga ng mga negatibong reaksyon ang ginawang pagputol ng nasa 43 century tree sa kabaan ng National Highway sa Barangay Nonong Senior sa San Luis, Aurora. Ito ay makaraang mag-viral ang post sa social media ng apo mismo ng kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na dating Pangulong Manuel Luis Quezon at ang kanyang may bahay na si Doña Aurora Aragon Quezon na si Ricky Quezon Abansenya. Si Ricky Quezon Abansenya ay anak ng yumaong si Nini Quezon Abansenya. Makikita ang mga larawan na dating napakagandang pagmasdan at dati natisilayan ang malatanal na hilera ng mga higanteng puno sa bahagi nito sa hasyenda ng mga Quezon. Tapat mismo ito ng lukain ng mga Quezon sa bayan ng San Luis National Road. Bagamat may cutting permit na binigay ang DNR, ayon na sa matataas na opisyal ng DNR dito sa Aurora, ay nagkaroon na ng public hearing at nooy pinaplanong road rehabilitation at paglalagay ng road canal o lining canal ng DPWH. At ginahuluhan daw ito ng iba't ibang sangay tulad ng DPWH, LGU at DNR maging ang barangay official. Ayon kay San Luis Mayor Ariel Angara de Jesus, dumaan ito sa pag-aproba ng Sangguniang Bayan makaraan na makapagtala sa mga nakalipas na taon na aksidente sa ilang mga motorista matapos mabagsakan ng sangang bumabagsak mula sa mga century trees. Dumaan daw ito sa public consultation, bagamat kung siya ang tatanungin ay nakapanghihinayang din at putulin na lamang na may mga historical na rin itong maituturing. Sa panahon ito na halos bihira nang may makitang higanteng puno sa mga panahon ng sa susunod na henerasyon ng ito ay sa panghinayang man, pero kailangan din daw magsakripisyo para sa pag-unlad sa ating bayan. Bagay na inalmahan ng marami. Matatanda na doon ay saksi sa kung saang ilang super typhoon na ang nagdaan ay nananatiling nakatindig ang mga puno. Kahapon, muli nagkaroon nga ng viral post si Ricky Abansenya na tagapagulo ng isang samahan at kanya raw inaapila at nanawagan na ito sa matataas na opisyal dito nga sa bahagi ng Aurora. Kanya ring pinalampag sina Governor at Vice Governor, gayon din ng DNR, DPWH, maging ang kontratista nito. At sa mahabang dekada ay napakaraming naging saksi sa mga punong kapansin-pansin. Halos para-pareho ang laki at yabong nito. Matikas na matitingnan at nagsisilbing proteksyon sa matinding init na darating sa ating panahon. Sa lugar na ito, kitang-kita ang mga halos mga moses. Ito yung mga nakakapit sa katawan ng puno, indikasyon na ramdam ang malamig na panahon kahit na tag-init. Para nga sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, DZRH25, Great Veras and Panos, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Nako, asa ka pa, DNR. Ay, magandang umaga sa mga taga-DNR, lalong-lalo na yung Regional Executive Director ho natin dyan sa Region 3, ha? Doon nga sa Zambales, di ba nakita ho ninyo? Yung mga punong pinagpuputol, para bigyan daan naman ang isang mining operation. Naku, ilang puno ho kaya yung itinumba, no ha? Mga matatandang mahogany ho yan, ano? At saka, ano yun, Mindoro Pines, yung mga pinagpuputol. Ayan, kitang-kita, kumawa talaga mga bundok natin, ano ha? Dito pa, sa lalawigan din ng Quezon, may problema din, ano ha? Yung isang nagde-develop naman ng resort, walang habas ding pinagpuputol ho yung mga bakawan. Daan-daang puno ho naman ang mga bakawan ang pinagpuputol. Mukhang wala rin ho itong environmental permit, ano ha? Mag-a-apply pa lang daw.
Pero ang Philippine Coconut Authority nag-iimbestiga na rin dahil daan-daang puno rin ho ng nyug ang pinutol para ho dito sa dinidevelop na resort. Diyan po sa bayan ng San Narciso sa lalawigan po ng Quezon. Ang may-ari daw ho nito ay isang Alan Yap. Tingnan ho natin kung ito'y kayang papanagutin ho ng DNR. Kasi ang kasosyo daw yata nito ay isang Ryan Go. Ryan Go naman na sinasabing bigatin din daw na negosyante dyan po sa Davao. Wala naman tayong pakialam kung kayo bigatin. Pero tiyakin ho ninyo na itong mga puputulin ho ninyo, mapapalitan ninyo. Pangalawa, yung bakawan, ang hirap ho ibalik yan. Diba? Hintayin nyo na lang ho yung restback sa inyo ng kalikasan. Sige kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Ang Taiwan ay naghahanda po dahil sa malakas na bagyong galing ng Pilipinas. Kasama na natin si MECO Chair, Bebot Melio. Sek, magandang umaga po sa inyo. Ambassador. Nasaan si Chairman? Si Chairman Bebot. Nasa Taiwan ba siya? Chairman? Hi, Kong Angelo. Good morning. Opo, kumusta ho yung mga kababayan natin sa Taiwan? Okay pa naman. Actually, nandito pa ako sa Pilipinas. Okay. Papunta nga sana ako bukas. Ay, canceled flight. Pero ang sabi nga, ang advice darating ng superstorm starting October 6, 7 hanggang 8. Ganun katagal? Oo. Superstorm na. Ngayon, nag-declare na ang ng Taiwan government ng extension of work and classes. Doon lang sa 6 na bayan pa. Hindi pa umaabot ng Taipei. So, sa Lunes, ako pupunta na doon kasi tapos na siguro by the time of mag-work. Okay. Pero 6 na bayan ang suspended ang trabaho at ang klase. Pero so far, ano hong feedback sa inyo ng ating mga tauhan doon po sa Taiwan? Wala pa parating pa lang. Okay. At alam mo, ganun kinakanta. Ang pinaka centro ng superstorm ay yung southernmost province, yung Kaohsiung. Yan, malapit na sa atin yan, mga 180 kilometers na lang sa Ipayat. Ganun kadikit, ha? Ganun siya kadikit? Ganun kadikit. Okay. Siya, sige. Yun ang nasa nila natatamaan talaga ng gusto. Kaya ayun, wala nang pasok doon, wala nang trabaho. At pinag-aanda na nila pagdating ng superstorm. May ano ba? Maraming Pinoy doon sa area na yon? Marami. Mga factory workers. Marami. Siya, sige. Kaohsiung, marami dyan. Mga siguro abot ng mga 30,000. 30,000? Oo. Anong trabaho nila? Anong trabaho nila? Mga factory workers at saka mga fishermen at saka farmers. Kaya parang dapat talaga tutukan natin, ano ha? Anyway, sige. Chairman, tawag kami, manawag magbalik ha? Mangumusta mi kay... Okay, Kong Angelo. For sure, in touch naman ho kayo sa ating mga official doon. Thank you. Okay, sige tama. Si MECO Chair Bebot Melio na hindi rin ho makaalis ng Pilipinas dahil nga po sa kanselado mga flights dahil sa bagyong Koino, ano? Ito ho yung bagyong Jenny na papalabas pa lamang ho ng Pilipinas. Kinansela nga maraming flight, isinara maraming paaralan sa Taiwan dahil sa Super Typhoon Koino. Ayon sa Civil Aviation Administration ng Taiwan, hindi bababa sa 100 mga flights ang kinansela sa mga paliparan, habang 96 naman ang mga ferry trips ang sinuspindi din ang operasyon. Pinauulan na ng typhoon ang northern at eastern part ng Taiwan. Inaasahan na mas lalakas pa ang pagbayo ng bagyo habang papasok ang Super Typhoon Jenny o ito pong Typhoon Koino na papasok na sa teritoryo ng Taiwan. Nagtaas ang National Meteorological Center ng yellow alert ng Typhoon Koino, ang pangatlo sa most severe level para sa typhoon ng yun sa kategorya ho ng bagyo sa Taiwan. Palabas na ang Typhoon Koino, ito nga pong bagyong Jenny dito po sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalabas ngayong hapon o gabi at maglalandfall naman sa Southern Taiwan na ayon po kay Secretary Bebot Melio ay tahanan din ng mahigit sa 30,000 na mga Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas! Teka, andyan na ba siya, no? Andyan na si Director Toto Bacolcol. Makakausap din natin si Director Toto Bacolcol, ano ha? Kasi may kalakasan ho yung lindol na tumama ho sa may bandang General Santos City. Pero kahapon pala, malakas din yung lindol na tumama dito ho sa may Dulapiri Island sa Calayan, Cagayan. Magnitude 5.7 din, ano ha? So antabayanan po ninyo yung maragdagang detalye mula po sa P-Box. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, sabi nga ni Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Ay, Evan, hinahanting ka namin. Di ka namin makuha sa ano sa messenger, ano ha? Ituro mo nga sa amin paano kayo madaling makontak, ano ha? Para madala ko yung ultabayo mo dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan ho sa US, ano ha? Ang sabi niya, dapat daw talaga pinapalitan. Ang problema nga, wantonly namumutol tumayo ng puno. Lalong-lalo na yung bakawan. Wala ko silang pakialam. Kasi private property daw yun. Private property. Ang nabili mo lang, hindi yung lupa. Yung shoreline, hindi mo pag-aari yan ba? That's a public property. Maganda umaga, Pilipinas! Itong Ryan Go at saka Alan Yap, dapat talaga maimbestigahan ito ng DNR, ha? Samantala, para ho naman sa mga nakatira dyan sa Central Luzon, naghahanap po ng matutuluyan na matitirhan na ang tawag dito, flood-free area. Sabi nga ni Malu Cabral, lumubog na yung kalang katabing mga lugar. Pero yung Sibera Mabalacat, hindi pa rin ho lumulubog dahil nga magandang drainage system. Ang Sibera Mabalacat ay isa lamang ho sa mga proyekto ng West Joshua Realty dyan po sa Central Luzon. Nandyan din po yung Sibera Bacolor, Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka maglipat bahay agad dahil ito po ay ready for occupancy. 7 days pagkatapos ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang manuluyan na kaagad o tumuloy sa iyong mapipiling unit o mabibiling unit. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At dahil nga po ngayon ay Bermanta, ang alok ho ng West Joshua Realty, kung ngayon ho kayong magpapareserve o bibili ng bahay, may chance ba kayong manalo ng brand new car. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Samantala, nagkipagsanib puwersa naman ang PAGCOR sa Development Academy of the Philippines o DAPA para sa pagsasapribado ng mga kasino nito. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, hiningi nila ang tulong ng DAP para makapag-comply sila sa mga requirement ng Philippine Commission for GOCCs. Kaugnay ng reorganization process. Kabilangan niya rito ang pagpapatupad ng Compensation and Position Classification System o CPCS na matagal na rin hinihintay ng kanilang mga empleyado. Lumagdan sina Chairman Tenco at DAP President at CEO Attorney Engelbert Coronan Jr. ng Memorandum of Agreement para sa reorganization ng PAGCOR. Balak din ni Tenco na hingi ng asiste ng DAPA para naman sa pagsasagawa ng pagsasanay na hahasa sa skills at competencies ng mga opisyal at tauhan ng PAGCOR habang nasa transisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, kasama na ho natin para sa Helpline for Entrepreneurs. Eto, magaling ho ito. Magaling ho ito. Ako ho magpapatunay ho sa inyong magaling ho ito kasi professor ho namin to sa AIM. Sa Asian Institute of Asian Institute of Medicine.
entrepreneurship guru mula po sa Ateneo de Manila University, Graduate School of Business, si Dr. Andy Pereira. Prof. Andy, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Angelo. Ayan, kumusta na ho kayo, Prof? Long time no see. Ito, long time no see, pero alam mo naman, para sa'yo, gigising ako na maaga. Thank you, ha. Bakit kayo gumigising ng maaga bukod sa talagang gumigising kayo ng maaga? Hindi kasi, kahit nung estudyante pa ako, maaga ako matulog, gigising ako na maaga kasi doon ako mag-umpisa mag-aral. Kasi wala pang radyo nun, wala pang TV nun. Yung panahon ko. Mga anong taon yun? 1980s? Hindi, 60s yun, 50s. Okay. Anyway, wala na kayo sa AIM, ano? Sa Asian Institute of Management? We left AIM. Yung tropa namin, nila Ed Morato, nila Tommy Lopez, and we all moved to Ateneo for entrepreneurship. Okay. Oo. Swerte pala kami, inabot pa ho kami nung panahon nagtuturo pa kayo sa AIM, ano ha? Oh, and even if you look at it from age today, I would have been retired several years ago. But anyway, tuloy pa rin yung passion ko sa pagtuturo at entrepreneurship being the key to nation building. Okay. Yun ho ang dahilan kung bakit kinumbinsi ho natin si Prof. Andy na makasama natin ngayong umaga at gumising na mas maaga, no ha? Prof, anong pinakamagandang negosyo ngayon? Sa mga panahong ito na we are being challenged by many problem, lalong-lalo na yung kaliwat kanan ang scam, kaliwat kanan ho yung mga nararanasan nating downturn ng economy globally at kababalik lamang ho natin mula sa pandemya. Okay, so akong babanggitin sa yung dalawa as a premise to what you're saying. Yung una yung binanggit mo, bare months. Totoo yan. May kasabihan tayo dito sa Pilipinas at meron din sa mga ibang bansa, maraming mga entrepreneurs. We do not do business on during ghost month. Kasi bawal daw yun kasi mamalasin yung negosyo mo. Okay. Pero kasunod ng ghost month, yung bare months. And that is the best time to try and enter into entrepreneurship. Kasi yung bare months, okay, ang premise niyan, may pera ang tao. Lalo dito sa Pilipinas, we are already in anticipation of the 13th month pay. So, ibig sabihin, may parating na. May okay, pambili. Now, the other side you have to look at it is the Chinese word for crisis. Alam mo, yung binamagit mong crisis, ang kanyan sa Chinese is wei ji. Okay, ibig sabihin yan, yung wei is danger. Okay. Yung ji is opportunity. So, sinasabi, there is opportunity for danger if it's crisis. Pero dapat makita natin yung opportunity bago yung danger. Para palang politiko, so therefore, parang politiko, Prof. Andy, ha? Pagka may calamity, may opportunity. Of course, there is always opportunity. Now, if you put the two together right now, what do I see as great opportunities in spite of the crisis in the Philippines? Alam mo, dito sa bansa natin, kahit mahigpit ang ating bulsa, hindi maganda ekonomiya, hindi natin nakakalimutan yung Pasko. Kaya dapat, during bare months na ito, kung mag-negosyo ko ikaw, mag-upisa ka na. Tignan mo anong pwedeng mong gawin na pwedeng pangregalo ng mga tao. So, not necessarily pwedeng mahal, pwedeng mura. Not necessarily malaking kapital, ano ha? Hindi, pangregalo. Yung iba kasi, meron ako isang estudyante, nakakatawa, ang kanyang pagregalong inumpisahan, 20. Ang tawag niya sa tindahan niya, 20-20. Anong 20? 20 pesos lang. 20 pesos ang halaga ng isang regalo. May mabibili ka ba sa 20 pesos? Naku, yung estudyante ko na ito, maganda ang benta niya. 20-20 ang tawag ng tindahan niya. 20-20? Mache-check online? Online meron siyang tindahan? I am not too sure. Pero right now, it's also my faculty na sa Ateneo. Wow. Sabi ko, magaling ka magnegosyo. Kunin na kita, magturo ka na rin sa iba. Galing. Kahit sa nagkakagulo yung 20 mo, maandar eh. Maandar siya. O nga naman, kasi yung 20, sa 100 piso, ilan ng 20? 5. So may 5 benta ka na kaagad sa 100 pa lang, oh. At ngayon, kung titignan natin yung sitwasyon, kahit
paano magbibigay ka ng regalo sa kaibigan mo, sa mga kasama mo, hindi importante yung halaga, importante yung sa Pilipino. Meron ako naiabot sa'yo. Oo. Pero sa akin, Prof, kayo, prayers lang, okay na sa akin. Huwag nyo na ako padala ng prayers. Hindi po. Hindi, pero alam mo totoo, given the situation, ang aking naging, for the past 3 years, okay? Wala na nag-umpisa yung sakwan, yung sa Leyte, yung nagkaroon doon ng storm na nasira yung mga bahay, mga farmers, mga bankero, alam mo ginagawa ko? Naghahanap ako ng NGO na tumutulong ron. Tapos ang ginagawa ko, nagdo-donate. Tulad nun, nag-donate ako ng mga bangka. Tapos sabi ko sa mga kaibigan ko, ito regalo ko sa inyo sa Pasko. Nag-donate ako sa pangalan mo, nakalagay yung pangalan ng bangka na binibigay ng fisher folk doon sa Samar Leyte. Teka, paano nyo ginawa yun? Mahal ang bangka Hindi nga nag-donate ako, yun ang binigay ko sa mga kaibigan kong nagbabudget ako sa kanila ng mga malalaking halaga. Ibig sabihin sa kanila ng regalo, ang hirap nga bigyan ng regalo, meron ng konolo yun binigay ko, ito, nag-donate ako para sa lately, what I've been doing also is seriously since ito na palapit na Pasko, nag-iisip na ako anong mga i-donate para sa mga kaibigan ko. So, to my mind, ang sinasabi ko, sa Pilipinas, crisis man o naghahanap tayong maibibigay sa kaibigan, sa mga pagregalo sa Pasko. At meron ka naiisip na. Bakit? Meron akong 13th month coming So, naipaplano ko na yun pagdating ng Pasko. That's why I'm saying, kung magninegosyo ka, umpisa mo during bare months. Kasi pag hindi umandar yung negosyo mo during that month, kalimutan mo na ibang buwan. O nga naman, kasi yun yung panahon na may purchasing power ang tao. Exactly, that's my point. My point. So, ibig sabihin, pero dagdag ko yung pangatlong lesson sabihin ko sa'yo. Alam mo, kung magninegosyo ka, 3 ang magic words ko. Okay. Bisyo, vision, ambition. Ano na? Vision? Bisyo as in hobby. Okay. Bisyo. Vision at ambition. Ang tinatawag niyan is you must start a business relative yung iyong bisyo, your hobby, what you love to do. Kasi entrepreneurs, we do it because we love it. Okay. Then, convert mo siya sa vision that it can be economically sustainable. Okay. And then, pag meron ka na yan, boss, may ambisyon ka na. Umpisa ka na sa pagninegosyo mo. Kaya hindi mo iindahin kung magkano yung kapital, kaya maliit ka malakihan. Kasi alam mo na kagad, bisyo mo Di ba? Oo. Exact. Pero yung do not go into business for the money. Go to it because you love it and the others will buy your products or services. Kasi gusto mong gawin Hindi, tsaka pagkagawa mo kasi walang presyong katumbas yun, di ba? Exactly. Parang piece of art. Okay. But how can it be done? Online o physical store? Yung 2020 na binabanggit nyo, may physical store yun? Itong 2020, nag-umpisa ito physical store. Okay? Kasi just like you, naging estudyante ko ito Tapos na-inspire ko magnegosyo. Tuloy siya. Ngayon, maganda na yung negosyo niya. Sabi ko, it's about time you give back to the entrepreneurs. Come here and teach with me. Okay, so nag-umpisa siya, hindi online. Pero ngayon, may online siya. Ngayon, what is the opportunity there? Let me tell you some statistics, looking at the industries. Magugulat ka rito. Alam mo ba, there are 12 million dogs in the Philippines. Ilan? Okay. 12 million dogs, 12 million aso sa Pilipinas. Yung mga asong inaalagaan, hindi yung aso nakakalat lang. Okay. Hindi askal. Hindi kasama yung askal, 12 million dogs. Okay. Of these 12 million dogs, na-interview namin yung mga may-ari. 26% buy online. Ng panggamit sa aso. Talaga? Oo. So ngayon, ang nangyari, because of that situation, yung mga ibang advice ko sa mga kaibigan ko, sa dati ko na nakikater sa pet care industry, magbenta na kayo sa online. Huwag na kayo sa mga traditional na tindahan. Lumilipat na ron ang mga bumibili.
Okay, now, interesting story there, okay? Yung online na yan, hindi bago yan. Ansel, yung panahon mo, tinuturo ko na yan. Yes, sir. Ang tawag dyan, direct marketing. Correct, Where you are bypassing the channel, the traditional channels of distribution and trade, going direct to consumer. So yan ang nangyari sa online. So now, yung mga tao, pumapasok na sa direct online. Ito, isa pa maganda, statistics rin. Yung mga nasa baby products, lumalabas ngayon, yung mga nanay or baby products, 50% na bumibili sa online, hindi na sa traditional stores. Prof, teka muna. Ang daming scammer online eh. Okay. Therefore, yung scammer, hindi ko gusto yan. Yan yung mga nagbebenta na para kunin lang ang iyong pera. Hindi yan yung tunay na entrepreneur. So therefore, ang warning ko rin, kung bibili kayo online, go to reputable online stores. At saka yung do not go kung sino-sino lang. At saka dapat doon sa nasubok mo na. Yung unang nag-deliver na Of course. Sa bagay, ano ha? Ako consistent ako doon sa binibilhan ko ng mga Christmas tama nga kayo, ano ha? Kasi yung binibilhan ko ng Christmas light, hindi ko naman nakikita yun eh. Di ba? Pero nakita ko, maganda yung produkto nila at saka truthful doon sa kanilang in-advertise. Nakakatatlong order na ako eh. Exactly. Pero usually, ang nangyayari dyan, mag-umpisa ka muna, ang tawag natin dyan, yung perang handa tayo matalo. Oo nga. Just in case scammer siya. Pang test pero habang nabibuild yung reputation, lumalaki yung transaction, tumadami yung transaction. Okay. So, baby products, yung mga nag-aalaga ng aso, kasi bagay, yung aso namin na Labrador, nung pina-opera ko yung bukol sa paa, Prof, libo rin ang ginastos namin. Hindi, pero meron ako idadagdag sa'yo. Yung sa aso, maraming ngayon nagninegosyo dyan sa Bulacan. Okay? At nasusundan ko sila. Sila ay nag-aalaga ng mga aso sa mga bahay nila. Kasi they love taking care of pets. And now, they respect Tiangge every weekend in Bulacan. Selling dogs like Labrador, selling dogs like Beagles, etc. Saan? Yung isa dyan, paglinggo, doon sa Grotto, doon sa Bulacan. Tapos meron sa Bukawi ata, kung di ako nagkakamali, Sabado. Tapos Malabon area. You could follow them in YouTube. May mga vloggers doon. Okay. Mura ang tuta nila? Yes. Bigyan kita example. Yung huling napanood ko, huwag ka magagalit ha. Yung Labrador, meron na kukuha ron ng 10,000. Wow! Tuta, 10,000? Pero hindi, baka naman lang malaki na. Katapatin kita. Yung iba aaminin, ito, walang papeles. Pero meron siyang vet card, ganyan-ganyan. Kasi meron na nangyayari ngayong bagong market. People who take care of dogs, not for the purpose of dog shows. Correct. Purpose of having a pet. Yes. Parang companion mo lang. So, companion. So therefore, at that point in time, papers are not important. So 12 million dogs so far. Yes. As of December, yan yung survey ko ng December. This year, nag-umpisa ako ng survey. I expect that to go up to about 15 million. Isipin mo, akala mo yung mga... Nung una, yung isang kaibigan ko na nag-venture sa pet shop, sabi ko, sira ulo ito. Sakit ng ulo yan. Pero, nga naman, nung makita kong umaangat yung... Tsaka, nung pandemic, nagka-problema sila. Pero ngayon, nagta-try back na, sumisigla na uli yung... Hindi, pero doon nga tumaas Kaya tumaas ang population ng mga pets because of pandemic. Hindi ka makalabas ng bahay. Nag-alaga ka. Hindi lang plantitas. Yung mga nag-alaga ng aso pusa. Okay. Sige. Pet Tiangge, kung tawagin daw yan, sabi ni Gary ko. Anyway. So, at bukod dun sa dalawang nabanggit, ano pa, Prof? Well, basta in general, pang regalo. At hindi importante kung laki ng puhunan o hindi. Kasi, ang Pilipino, itong panahon na ito, nagre-regalo tayo kahit tig 20 pesos o tig 200,000, 300,000 pesos. Nagre-regalo tayo. At ina-anticipate na natin yan kasi nga alam natin parating yung 13-month pay. At saka doon sa mga passionate sa pagluluto, di ba? Yan. Pwede rin yan dahil maliit lang kapital yan. Correct. Yung passionate sa pagluluto,
maraming family gathering ngayon, imbis na lumalabas sila para kumain, bumibili na at pinapadeliver sa bahay. Oh, diba? Yung mga family reunions na mangyayari, imbis na magluto sila, bumibili na at papadeliver sa bahay. Kasi bagay, tama kayo, Prof. Yung pamangkin ko nga, sake sweets lang, binibenta. Yung sake sweets, pastillas lang ho yun eh. Pero ngayon, nagdebenta na sila ng iba't ibang variant. Sabi yung loko, nasa mall na. Correct. Pero ang suggestion ko dyan, yung pamangkin mo yan, nasa mall na siya, dahil na ngayon sa packaging. Since pang-regalo, i-package mo na siya na hindi na babalutin ng regalo. Handa na siyang ibigay as regalo. As is. Yung Christmas package, hinaabangan ko nga rin eh. At saka kadalasan, mas maganda yung ganong nakapackage ka dahil unang-una, makakamura ka. Number 2, iba't ibang mga variants na. Correct. Ang nakakaliw lang mo ito, hindi ko nasabihin kung sino. Meron akong estudyante dati. Yung tinanong ko siya, yung produkto na home-based mo ginagawa, ilang porsyento ang kinakain nung bumili? Alam mo, sagot sa akin, sir, 10% lang. Kasi 90% pinagre-regalo. Ganun ba? Ayos mo yung packaging mo. Yung kanyang inaayos yung packaging na pangregalo, tumoble ang benta. Sabagay. At saka nandyan, nandyan ang DTI yung mga negosyo center ng tutulong ho sa inyo sa packaging yan. Libre pa. Di ba? Exactly. That's why nga, ang sinasabi ko doon sa pabangkin mo, sabihin mo na, pumunta na siya sa DTI kung paano ma-improve yung packaging niya para mas maingganyo bilhin pang regalo. Hindi, ang DTI assisted na yun, Prof, kaya nakinig sa akin. Nakinig sa akin. Prof, teka muna, hindi kasi ganun kahaba yung oras natin. Kayo no problem. Di ba meron kayong librong Entrepreneurs Helpline? May linya ho ba kayo na pwede nilang i-reach out doon sa mga nagsisimulang magnegosyo para kumonsulta sa inyo online? Do you still have time for that? Well, let me say this. We are coming up with sa Ateneo Graduate School of Business. Mga libreng webinar for wannabe entrepreneurs. Hintayin na lang nila sa Facebook at sa mga social media. Hindi, i-text mo ako para ma-announce din natin. So that, no problem. No problem. At least ito, borderless kung nasa abroad sila or mga OFW sila na gusto magsimula ng negosyo. Kasi magkakaroon kami ng series na nakaplano na. Kasi nga, entrepreneurship is nation building. The more we develop entrepreneurs, our nation will be improving. Lalong gaganda ating bansa. Sige. I will let you know. I promise. Sige, please, Prof, let you know. In the meantime, thank you for the insights. Maraming salamat po dito sa mga tip na ibinigay nyo. Doon sa mga naghahanap ng negosyo. Prof, thank you again and God bless. Salamat po. Anytime, Angelo. Basta ikaw. Magandang umaga po. Ang aming professor noon sa Asian Institute of Management, entrepreneurship guru, si Professor Andy Pereria. Antabayanan po ninyo, i-anunsyo natin kung kailan yung schedule na ng kanilang mga webinar. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina muna. Kumusta natin si Jenny habang ito'y papunta na ng Taiwan? Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Lumakas pa ang bagyong Jenny habang papalapit na ito sa mainland Taiwan. At ito nga po ay kasalukuyan na malapit dito sa may bahagi ng Orchid Island, malapit sa may southern Taiwan. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong Jenny, 140 kilometers north-northwest ng Itbayat sa Batanes. Saglit yung pinakamalakas na hangin, nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsan sa 215 kilometers per hour. Ang kasalukuyang pagkilos ito ay pakanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Signal number 3 sa Batanes, habang signal number 2 sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 sa lalabing bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Base ho sa ating latest na track, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi ang bagyong si Jenny. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging habagat at malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama ng kamay nila ang makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog naman ang maaaring maranasan. May nakataas pa rin ho tayong gale warning. Delikado pa rin maglayag sa mahilagang bahagi ng Luzon dahil po magiging maalo ng karagatan dulot nga ng bagyong si Jenny. At yun, Sir Angel, ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Salamat po. Obet, may nakataas na gale warning, no? May nabanggit ka?
Yes po, sir. Yes po, Sir Angel. Meron po tayong nakataas na gale warning ngayon. Ito po ay direktang epekto ng bagyong si Jenny. Particular na po itong bahagi na may gale warning, yung area ho ng Batanes, gayon din sa may northern portion na Ilocos Norte, at gayon din dito sa may silangang bahagi ng Cagayan at ng Isabela ho. Thank you. Thank you, Ka-Obet. Maraming salamat. Si Ka-Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At pagka ganitong mga panahon, kinakailangan talaga natin ng iba yung paghahanda. At kasama siyempre dyan yung pong pagtuturo ho sa ating mga kababayan na IEC kung tawagin. Information, Communication, and Information, Education, and Communication. Ayan, yun ho yung mga mahalagang dapat gawin pagka panahon ho ng kalamidad. Kaya part of education, siguraduhin ho ninyo na ang inyo pong mga emergency kit ay merong family alcohol. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households at saka sa mga emergency kits natin. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! At congratulations! Siyempre, proud na proud po ang mga miyembro ho ng Class Mapitagan ng Philippine Military Academy Class 80 dahil muling na-reappoint si Director Romulo Cabantac Jr. Yan, mapitagan yan, pogi. Si Director Romulo Cabantac Jr. bilang Director ng Office of Civil Defense for National Capital Region. Yan ang nagretiro na, pinabalik pa. In-extend. Wala yatang kaparaguran to si Boss Bong Cabantac. Boss Bong, congratulations and thank you sa inyong walang kapagurang paglilingkod para ho sa ating bayan. Ayan, At saka, teka nga pala, total mga appointees na lamang din ho ang pinag-uusapan. Congratulations din. Mamaya makakausap po natin. Ito naman tuturuan ho tayo ng iba't ibang mga kaparaanan kung paano lumago ang ating pera kapag ating pong dinideposito, ating pong ini-invest. Mamaya makakasama ho natin si PGM Wick Biloso, isa pong veteranang bankero, umabot ng halos 40 taon ang karanasan nito sa larangan ng banking and finance. Ito ho ngayon ang bagong bossing ng GSIS. Ayan. Siya po ay naging presidente ng Philippine National Bank at sa ilalim ng kanyang pamamahala, yung PNB ay nabigyan ng karangalan bilang Best Managed Bank noong panahon ho ng pandemya. Bigyan din siya ng award bilang Best CEO noong 2020 ng Asian Bankers Annual Leadership Achievement Awards. Halos 40 taon ang kanyang karanasan bilang international banker at investment guru. Kaya marami ho tayong mapupulot dito ho sa ating magiging guest sa ating ilo-launch na program dito po sa DZRH. Siya din po ang unang Pilipinong naging CEO ng HSBC Philippines noong 2012. Naglingkod din siya bilang presidente ng Influential Bankers Association of the Philippines o BAP at naging direktor dito mula po noong 2014. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, makakaasa tayo ng GSIS ay patuloy na magiging matatag at matagumpay sa mga darating pang mga taon sa kapakanan ng mahigit sa 2.2 milyong miyembro at mga pensyonado ng GSIS. Yan, antabayan po ninyo mamaya ang ating magiging bagong anchor, host dito po sa DZRH, si GSIS President and General Manager Wick Biloso. Yan, relax lang kayo. Within today yan, mamaya yan, tuloy na yan. Mamaya makakasama natin. And speaking of competent na mga opisyal, alam nyo, nanghihinayang tayo. Wala na pala sa BCDA si Eileen Sosa. Ito yung first woman president naman at CEO ng BCDA. Sayang career executive po ito, At ito po ay kauna-unahan nga po ang Presidente at Chief Executive Officer ng Basis Conversion and Development Authority. Na-appoint ito noong August 11, 2022.
Pero unceremoniously, ito ho pala ay naalis din ho sa pwesto at napalitan. Lupit ha. Pero nakapanghinayang ha. Ito Mr. President ang dapat na binibigyan ho natin ng puwang na maglingkod ho sa pamahalaan. Dahil sa bukod sa magaling, talagang mapagkakatiwalaan. Baka mamaya kung sino-sino lamang ho yung mga nalalagay dyan ho sa nang wala naman ho katuturan ng wala namang kakayahang mamuno sa mga ahensya ho ng ating pamahalaan. Mamaya itutuloy ho natin yung pagbibida natin dito ho sa mga natatanging appointees ng gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ay, teka muna ha, lower. Pero pag ang resistensya ng lower, ibig sabihin kulang lang ho kayo ng tulog niyan. Dapat ho, naka-ultabayo kayo para kahit na kayo ho kulang ng tulog sa gabi. Naka-smile, may glow, walang tigidig. Alam mo ninyo, may mga pag-aaral ho nagsasabi talaga na yung sleep deficiency o puyat at stress ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Yan din daw po yung dahilan kung bakit nagkakatigyawat ng mga tao at saka nawawalan ng glow. Hindi fresh ang dating. Kulang ng ultabayo. Ayan. Kailangan ho talaga magkaroon ng sapat na tulog, pero kung hindi naman sapat ang tulog, dapat magandang tulog. Para pagka magandang tulog, magandang gising. Mahalaga mga partner na malakas ang ating katawan. At dyan ho naman pumapasok ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang dami na hong mga nakausap natin na gumamit nito. Sabi nga nila, ganda ng tulog ko. Ang postbiotic po ay inaral, tinuklaso ng mga dalubhasa dyan po sa Japan at ang ginawa naman ng Teoxys Health Ventures, ito po ay ikinapsulize. At ito ay rehistrado mula sa Food and Drug Administration kaya't rekomendado po ng mga doktor. Ang active ingredient po ng Ultabayo ay nag-a-activate ng commander ng ating immune system para malabanan ang sakit at mga impeksyon at ang katutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog, sapat na lakas para po sa kinabukasan. Available po ito sa Lazada at Shopee at sa TikTok o di kaya magtanong ho kayo sa 0917-110-6580. Meron din ho silang mga nakastambay dyan ng mga medical experts na po pwedeng magturo ho sa inyo ng iba pang mga concern tungkol ho sa inyong kalusugan. 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, kailangan natin ang kaagapay. Nandyan po ang Ultabayo. Available sa Joan's Pharmacy sa Zamboanga City at sa San Pedro Laguna man sa Pasmed Pharmacy. Pero dito ho sa Metro Manila, soon sa isa pong pangunahing drugstore, malapit na. Babaeng asset ng 5 pulis na sangkot sa robbery extortion sa isang computer shop sa Sampaloc, arestado. Detalye mula kay Boy Gonzales sa 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Na-aresto na ng mga tao ni Police Lieutenant Colonel Salvador Tangdol. Ang ng MPD Station 4, ang isang babaeng asset ng 5 pulis na sangkot sa robbery extortion sa isang computer shop sa Sampaloc noong July 13, 2023. Ayon kay MPD Chief Police Brigadier General Andre Dizon, nakilala ang natural asset na si Menay Martinez. 33 anyos, isang vendor, residente ng Palma Street sa Quiapo. Nasa kote si Martinez sa may bahagi ng Carriedo Street, kanto ng Evangelista Street sa Quiapo. Kung maalala si Martinez ang kasama ng 5 pulis Manila na nangikil at nagdakaw umano ng kinita ng computer shop. Wala rin silang bit-bit na anumang warrant habang sinira pa ang CCTV camera pero nakapagtabi naman ng kopya nito kaya't nakilala ang 5 pulis at ang asset na si Martinez. Nabatid na ang apat na sa 5 suspect na pulis ang nakapagpiyasa na habang ang isang pulis ay nakatakda na rin silbihan ng warrant of arrest ng korte. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din po sa iyo, sir. Medyo may kalakasan yung lindol kagabi sa sa Jansan? Yes,
magnet 6.4 pero 139 kilometers. So malalim. At so tama pala kasi nakikipagtalo ko doon pa. Sabi ko magnitude 5.4 lang. 6.4 pala talaga. Yes, 6.4. Pero yun na nga, malalim po. And it's 66 kilometers south, 82 east sa Sarangani Island. Okay. Pero nag-cause, may ano ba? May damage na naitala? Wala naman? Wala pang nag-report sa amin, pero kapag ganito kalalim, hindi kami mag-expect ng damage. May mga minor siguro damages, pero we are not expecting yung malalaking damage. And intensity 5 lang yung pinakamataas. Intensity. Okay. Medyo may katagalan daw yung naramdaman nilang pagyanig. Usually kapag ganito kasi malalim 6.4, siguro mga hindi naman siguro abot ng more than 1 minute. Siguro yung mga few seconds lang to. Okay. And habang yung seismic energy maabot sa taas, diminish yung lakas. Offshore siya? Offshore po. Offshore, yes. Okay. Most likely ang source ito is a trench, Sanggehit Trench galing sa Indonesia. Okay. May nasundan pa ba ng aftershock? May na-monitor pa aftershock? Yes, may mga aftershocks. So far ngayon, kinakount ng mga kasama ko sa opisina. And but we don't expect aftershock na malalaki. Kasi for one, malalim, and then 6.4, so yung aftershock maximum siguro na pwedeng ma-generate to just around 5.4 or 5.5. Okay. Pero yung kahapon dito sa Cagayan, malakas din ha? 5.7? Yes, 5.7. Yung lalim niya is 21 kilometers. And again, maximum intensity niya is intensity 5. May damage wala? Wala naman? Wala rin nag-report sa amin na may damages. Okay. Although may dalawang nasaktan yata doon sa yes, may bata. May picture ako nakita, bata, mukhang hulog yata or nadapa. Siguro natakot, nagkaroon ng shaking. Oo. Other than that, wala na? Wala na po. So, it's more of the reaction. Hindi na hulugan ng kung ano. Okay. Doc, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Magandang umaga. Thank you din po. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM inatasan naman ng mga kongresista sa Metro Manila, ituloy lamang ang pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya. Detalye mula kay Let Narciso Arish Bertin. Let. Patuloy na tututukan ng pamahalaan ang National Capital Region sa usapin ng supply at presyo ng bigas. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa Metro Manila kasi palaging mataas ang presyo ng bigas na sa tingin niya ay natural lang dahil dito ang sentro ng kalakalan at malayo ito kaya mahal ang halaga ng transportasyon, storage fee at processing fee. Kaugnay nito'y inatasan ng Pangulo si Speaker Martin Romualdez na gumawa ng hakbang para maalalayan pa rin ang mga mamimili, lalo na ang mahihirap na pamilya kasunod ng pag-alis ng price cap sa bigas. Ayon sa Presidente, agad namang tumugon si Speaker Romualdez at bumuo na ang Kamara ng isang programa na gagampanan ng 33 mga kinatawan o mambabatas sa NCR. Sa ilalim ng programa, ipagpapatuloy ng 33 kongresista sa Metro Manila ang pamamahagi ng libreng bigas at iba pang tulong sa mahihirap na sektor. Sabi ni Pangulong Marcos, gagawing pilot project ito sa NCR at gagamitin dito ang koleksyon sa buwis sa bigas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, good news! Ito, magandang development kagabi. Nalasap ng China ay kalawang kabiguan sa kamay ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng 19th Asian Games. Ang score nagtapos sa 77-76. Muling inakay ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas para makabante sa gold medal match. Ang kauna-unahan simula noong 1990 edition ng Asiad. Pinayanig ng tres ni Brownlee ang Hangzhou Olympic Center Gymnasium sa third period para ibaba sa 10 points ang kalamangan ng mga Chinese. 50-60
Kita ho ninyo, tindi na yung hinabol. Nagawa pa ng China ni LAO 67-75 ang laban sa natitirang mahigit na 3 minuto. Pero idinikit kaagad ito ni Justin Brownlee 76-74. Inulit ni Brownlee ang pagkamada ng 3 sa nalalabing 24.6 seconds ng laro at tuluyang pinayukod ang China. Makikipagbakbakan naman ang mga Pinoy Tigers sa Jordan sa Biyernes para sa gold medal. Nakakakita tayo gold medal na talaga rito congratulations sa Gilas, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. At dahil dyan, pabibigyan natin to ng tigi-isang box ng tangerine chocolate. Yan Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Halentan, ito pong mga magdiniyog na natin umaasa sa Kopra. Ngayon po ay mga MSMEs na. Dinalhan ho sila ni Governor Halentan ang mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, bukod sa nyug, bukod sa buko, bukod sa Kopra, meron ho silang ibang pinagkakakitaan. Yung tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang pakiusap na lamang ho ni Governor Halentan, agahan daw po ninyong order lalong-lalo na dyan sa abroad para masiguro nila na meron ho silang production. Ayan Ang dark chocolate ho, actually, isa ho yan sa pinakamabili dahil yan po ay immune booster. Sabi nga ni Dr. Halentan nung 1700s, dahil wala pa masyadong lunas sa smallpox, ginamit nila ang tsokolate para tulungan yung mga nadali po ng smallpox. Tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Ayan, tangkilikin ang gawang atin. Tangkilikin ang gawa ng ating mga kababayang magsasaka, lalong-lalo na dyan po sa lalawigan po ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas. Happy birthday muna kay Danny Kumilang. Birthday ni Danny ngayon. Binabati siya ng Pangulo ng Media Press ng SBMA at saka ni Ma'am Armilianas, ganyan din ni Nino Bonito Padilla at saka ni Kuya Ray Nadar. Ayan, happy birthday, Danny Kumilang. Ilan taon na si Danny? 62? 26, mambira kayo. Huwag niyong babalik ta rin. Ayusin nyo. 62. Imbis na magpapakain yan, hindi na tuloy magpapakain si Danny Kumilang. Ang tamayanan po naman ninyo sa May Bustillo sa Espanya, Sampaloc, Maynila, mamimigay ng pera si Sherwin Alparo. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, teka nga pala, munti ko makakalimutan, Mr. President, ES Lucas Bersamin, pakicheck nga ho ninyo. Meron ho palang isang dating paymaster na sabit ho sa iba't ibang mga anomalya nung siya po naglilingkod pa sa gobyerno nung nakalipas na administrasyon. Na-appoint pang presidente ng isang kumpanya. Saka natin banggitin yung kumpanya. Pero ito ho pala ay baka mukhang kailangan pa mag-ipon ng dagdag na pondo. Mukhang kinakailangan niya pa na makaraise ng mas maraming kita. Dahil yung bahay niya sa San Francisco, mukhang hindi pa fully paid. Ito inireklamo ho noon ng mga negosyante at saka ng mga kontraktor na matindi ho humingi ng komisyon dahil nga po meron silang pinagagawang bahay o nabining bahay sa San Francisco, California, US of A. From paymaster to president, tibay mo boya. Sino bang sinasandalan nito Mr. President, Pangulong BBM at saka kay ES Luc Bersamin, mukhang may nakalusot ho yata sa betting process ho ninyo. Isang maanumalyang dating naglingkod sa gobyerno, natsugi, from paymaster to president? Magandang umaga, Pilipinas. Matibay ko boy 44 makalipas ang 5 ng umaga. Ang balitang ito ay binabati naman ang mga classmate niya ng high school, si Congressman Mark Cojanco ng happy birthday. Yan, sabi ho ng mga
tawag dito, mga kabatch mo, mga stallions. Ayan, ha? Happy birthday sa 2nd District Representative ng Pangasinan, si Congressman Marcos Mark Juan Bruno Open Kuang. Haba pala ang pangalan ni Congressman Mark. Ano, bukas pa ang birthday niya. Ayan, okay. Eto naman, sabi ni Gorgie Rula, ipalalabas ang TV special ng 50th anniversary ni Senator Bong Revilla sa Showbiz. Bukas, Sabado, hindi bukas. TV special Sabado, alas 8 ng gabi sa GMA7. Ayan, magandang umaga kay Senator Bong Revilla. Magandang umaga, Pilipinas! Antabayanan po ninyo mga taga-Bustillo sa Espanya, Sampaloc, Maynila. Lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. Bandang kamikase, tahimik pa rin sa isyo ng pagpapalaya sa kanila ng gobernador ng Sorsogon. Bakit sila pinalayas, Gorgie? Nagpahayag ng suporta ang mga loyal fans ng bandang kamikasi dahil sa pagpapalaya sa kanila sa Sorsogon. Naglabas kasi ng statement ang coordinator ng concert na sa Sorsogon na si Jonathan Valdez na kung ano ang ginawa ng miyembro ng kamikasi, kaya nag-decide si Governor Bobby Hamor na pabalikin na lang sila ng Maynila at hindi na sila pinag-perform sa kasiguran Sorsogon kahit fully paid na sila. Ang sabi ni Jonathan Valdez, sobrang nahirapan daw siya makipag-coordinate sa bandang ito. Kagaya ng pakiusap ni Governor na magpa-picture sila sa isa sa mga tourist attractions nilang 16K Blue Roses. Hindi raw bumaba ng van ang miyembro ng bandang kamikasi, kaya nagpasabi na lang si Governor Hamor na huwag na lang at ipahatid na lang sila sa airport at bumalik na ng Maynila. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin pahayag mula sa kampo ng kamikasi, pero ang karamihang mga fans sila ay nagpo-post sa kanilang social media account na kahit ano pa raw ang mga ibinabalita sa bandang ito, hindi raw magbabago ang kanilang paghanga. Hindi na raw kailangan magpaliwanag ang kamikasi at patuloy pa rin daw nilang susuportahan ito. Nagsalita na rin sa Governor Bobby Hamor na hindi na makakatuntong ng Sorsogon itong bandang kamikasi. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, kayo kasi. Kayo kasi. Dami niyong arty. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, RH6, where are you? Ako, Angelo, tuwing umaga, napakasarap talagang kapares ng pakikinig sa programa mo. Ang baboy lang ng itsura ng plato ko. Huy! Tumira ka na? Pambira ka, oh. Si Danny kumilang may birthday pagkatapos ikaw kumakain ng libre dyan. Paano tagal ko? Sige, go! Buo pa yan kanina nung nagpa-standby ako, buo pa yung daing na galunggong, tapos yung itlog, tsaka yung... Eto, napakasarap ng munggo nila, grabe. Hindi ko alam kung anong binudbudyo rito. Ilang best baging sa itong munggo na napakasarap. Pero mas napakasarap na malaman sa dito sa kainan na to sa Bustillo. Ano pangalan ng kainan nyo? Rosie Eatery. Rosie Eatery. Kaya nanonood sila ng DZRH sa cellphone. Habang sila nagtitinda rin ng mga pagkain. Pakikita ko lang yung mga pagkain ngayong agahan. May pancet. Canton, bihon, munggo. Ang napakasarap na munggo. Ang sarap po ng munggo ito, pero biro ha. Mga iba pang ulam, fried rice, mga agahan. Sherwin, napaghahalata ka, panay kainan niyang pinupuntahan mo. Paano sila yung malakas makinig ng programa mo pag umaga? Itong mga to, dahil pagkapit namin dito sa may Sampaloc, sa may Pinabal, biglang, sabi ko, parang ang lakas ng nakikinig ng radyo dito. Yung pala, talaga namang solid pa itong mga to. Bakit ko kayo nakikinig sa DZRH? Kasi po, nakikinig kami sa mga balita niya. Sino paborito mong announcer? Angelo Palmone. Angelo Palmone! Sige, bigyan natin 1,000 yan! Tignan natin ang 1,000 pesos! Maraming salamat po, sir. Ayan. May 1,000 mo. Eto po, sir. Ayan. May ebidensya. May resibo.
Ebidensya. Nga mo problema nga sila, sarado pa yung bilihan ng LPG. Naubusan silang LPG kanina. Mabilan sa may pikas, sa may pikasal pa bibili. Pikasal pa bibili. Ayan, Gano'ng katagal na itong kainan nyo? Since birth pa po. Minana nyo pa to sa nanay nyo. Minana po. Sige. Wala namin ulang. Oo, at palagi sila nakikinig sa programa mo. Naku, maraming salamat sa inyo. Thank you for making us number 1 sa Nielsen at Kantar Survey recently. At maraming salamat din sa patuloy nyo po pagtutok sa programa ni Kuya Angelo sa Magandang Umaga Pilipinas. Orange number 6, Sherwin Bata Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, puntahan nyo na yung Rosie Eatery, dyan sa May Sampaloc, Maynila, kung saan makakasabay nyo ng kainan si Sherwin Alvaro. Sherwin, magbayad ka, baka mamaya maglilibre kayo dyan, Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi ni Romy Bautista, bakit dito sa amin sa Bay Laguna, ang mahal pa rin ang bigas, pakiikutan nga. Sige, i-report ho natin yan sa NFA. At doon ho naman sa mga gusto pang humabol, dito po sa Alok sa atin West Trust Realty na bonggang bahay, yung GA Tower 2. May 20 units na naman pong natitira, 50,000 pesos all-in down payment, dahil ngayon nga po ay Burn month. Kaya lang, 20 units na naman po natitira. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, puntahan nga ninyo ng personal, makita ninyo yung kanilang mga amenities doon. Ang tawag ho ni Ginoong Nico Valencia dyan affordable luxury with convenience, dahil labi pa lang panalo na para kang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Nasa panulukan niya ng EDSA at Bonnie Avenue dyan po sa Mandaluyong City. Sabi ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang, ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! At teka muna, may panawagan po ang Philippine Dental Association Cavite Chapter. Baka kayo daw ho interesadong dumalo sa PDA, GSK, HALON, CDC 2nd Scientific Seminar. Ito po ay October 11, alas 9 na umaga, dyan po sa Tabiesa, Tagaytay, Heroes Farm Road, patutong Malaki North, Tagaytay City. Ayan, makipag-ugnayan na lamang ho kayo dito po sa Cavite Chapter ng Philippine Dental Association. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na at ang ACS Balita. Kuya Angel po, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala, pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Herodotus. Ang sabi niya, the worst pain a man can suffer, to have insight into much and power over nothing. Yung bang para bang kitang mo na yung problema pero ala kang magawa. Pero hindi totoo yan. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya pwede ho nating labanan ang mga gumagawa ng anomalya. Kaya halimbawa ng isang paymaster na ngayon po ay presidente na. Naghahabol pa yata ng dagdag kita dahil hindi pa bayad ang kanyang bahay sa San Francisco, California. 2x2 in just a while.